Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po, ibabahagi ko sa inyo ang ating order. Na madali lang gawin, maliit na puhunan na pang negosyo. Tara nang gumawa tayo ng puto plan. Tara, umpisa na natin. Ang una muna natin gagawin ay ang ating flan. Kailangan po natin ng 4 na egg yolks. Bali, hiwalayin lang natin yung white dun sa ating yellow na egg. Yung pang-5 po ay whole egg na. Maglalagay po tayo ng 300 grams ng condensed milk. Tapos sa ating mangkok po, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng egg yellow. Pero kung ayaw nyo naman po ng matingkad na kulay, pwede nyo naman pong bawasan yung ating food color. Naglagay po tayo ng 2 tablespoon ng water at hahaluin lang natin ito. At ilalagay na po natin ito sa ating egg mixture. At ang last, 1 tablespoon ng vanilla. Imimix lang natin ito. Ako po si Glory at meron po akong maliit na tindahan dito sa Quezon City. Binabahagi ko po ang aking mga paninda at mga orders sa paggawa ng mga video. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang aking mga videos. Maraming salamat! Sasalain na po natin ang ating flan mixture para po maiwasan natin ang mga buo-buo. Gagawa naman po tayo ng ating puto butter. Gagamit po tayo ng 4 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon ng iodized salt, 1 tablespoon ng vanilla, 3 whole eggs. Large po yung gamit natin. 370 ml ng evaporated milk, 2 cups at 1/4 cup ng water. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup ng spring oil. At hahaluin po natin. Bago po tayo magkalimutan, maglalagay din po tayo ng 2 cups ng wash sugar. At tutunawin po natin ito. At ang next naman ay 1/2 kilo ng cake flour. At atin na po itong imimix. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Tips lang po, dapat po hindi natin i-overmix ang ating puto butter. Isasala po natin ang ating puto butter para siguraduhin wala pong buo-buo. After po nating masala, ilalagay naman po natin ang ating butter sa dispenser. Nagpakulo na po tayo ng ating tubig. Ang gamit nating puto molder ay medium at ginrease na rin po natin ito. Naglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon ng flan mixture. Isasalang natin ito sa mahinang apoy ng 5 to 8 minutes. At eto na ang ating flan. Gumagamit po tayo ng bottle dispenser para sa ating puto butter para po mas madali natin itong mailagay sa ating puto molder. Isasalang natin ito for 10 minutes sa medium heat. At ito na po ang ating puto flan. Ita-transfer na po natin ang ating puto flan sa ating tray para maluto pa po natin yung iba nating mixture.
I-assemble na po natin ang ating puto flan sa ating bilao. Ang gamit po nating bilao dito ay medium size or size 14 inches na bilao. Tapos naglagay lang tayo ng foil. At eto na po ang ating 50 pieces na puto flan. Thank you for watching. Puto, kutsinta. Masarap na merienda, madaling gawin. Pagsamahin natin. Gawin nating kutsinta. Tara, umpisahan na natin. Gagawa muna po tayo ng ating puto batter. Sa ating mixing bowl, maglalagay po tayo ng 2 XL na egg. 1/2 cup ng spring oil. 1 tablespoon of vanilla. 1 can ng evaporated milk. 2 cups and 1/4 cup of water. Imimix lang muna natin ito. Ako po si Glory at gumagawa po ako ng mga videos na pang negosyo. Maglalagay naman po tayo ng 4 tablespoon ng baking powder. 1 teaspoon ng rock salt, pambalance ng tamis. 2 cups ng wash sugar. At imimix natin muli. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Ilalagay tayo ng 1/2 kilo ng ating cake flour. Pwede rin naman po all-purpose flour. And then mix. Mahalaga po na wag natin tong i-overmix para hindi tumigas ang ating puto. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Isasala naman natin ito para po mawala ang buo-buo. At isi-set aside muna natin. Gagawa naman tayo ng kutsinta mixture. Gagamit po tayo ng 2 cups of flour, 2 cups ng cassava starch, 1 teaspoon ng rock salt, 2 cups ng light brown sugar, and then mix. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito po ay anatosi. Nilagyan natin ng hot water para lumabas pa yung kulay nito. Ito naman po ay lye water para po kumunat ang ating kutsinta. Maglalagay naman po tayo ng 5 cups ng water. At hahaluin po natin. Sasala natin yung ating kutsinta mixture. At atin po muna itong isi-set aside. I-slice muna natin ang ating cheese. Ikakat lang natin to into cubes, pero depende po sa inyo kung gaano po kalaki ang inyong cheese. O, nagpakulo tayo ng tubig. Yung pandan po, optional lang naman yan.
ilalagay na natin sa ating yung ating puto molder. Yung puto molder po natin, nag-grease na natin ng oil. Ang una nating lulutuin ay ang ating kutsinta. Bali kalahati lang po yung nilagay natin. At kapag nalagyan na natin lahat ito, isasalang natin ito sa mahinang apoy for 10 minutes. Tips lang po, kaya po mahina lang yung apoy natin para po hindi magkaroon ng butas yung gitna ng ating kutsinta. Isusunod naman natin ang ating puto. Ito po hindi po masyadong puno kasi aalsa pa naman ang ating puto. Ayan, niluto natin ito for 8 minutes. Sa katamtamang apoy. Tapos naglagay na tayo ng ating cheese. So yan, naipatong na natin yung cheese. Okay, lalagay natin ang takip. Lulutuin pa natin ito for another 3 minutes. At after 3 minutes, eto na ang ating kutsinta. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Dito po para po may design ng ating bilao, yung ating first layer ay nagluto tayo ng kutsinta. Tapos sa kabilang layer naman po ay puro puto. And then yung sumunod na layer po, yun na yung combination ng kutsinta at ng puto. Naglagay naman tayo ng toppings ng cheese. At nung nalagyan na po natin ng toppings, ibabalot naman natin ito sa cling wrap. Thank you for watching. God bless.